Hello mga kabosing at welcome back sa panibagong episode ni Peter. At tara simulan na natin ang bagong kabanata. Nagsimula ang kwento sa matinding sagupaan ni Andreas at Peter. Sa kabila ng patuloy na paglalagay ni Andreas sa kanya sa ilalim ng matinding pressure, nagawa pa ring iwasan ni Peter ang bawat pag-atake nito. Sa ilang pagkakataon, nasabayan pa niya ang napakabilis na galaw ng kanyang kalaban. Nang mapansin ni Simon na lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon, agad siyang nataranta at nanlaki ang kanyang mga mata. Kasabay nito, mabilis na sumigaw si Kadyo upang balaan si Peter na umiwas sa gilid. Samantala, si Jiwon, na hindi direktang nakikita ang nangyayari, ay nanatiling tahimik habang hinihintay ang susunod na mangyayari. Dahil sa tindi ng kanilang labanan, unti-unting naitulak si Peter hanggang sa pinakadulo ng gusali. Hindi nagtagal, nabasag ang malaking salamin sa likuran niya at pareho silang nahulog ni Andreas mula sa kanilang pinaglabanan. Gayunpaman, hindi sila tuluyang bumagsak sa lupa. Sa halip, bumagsak sila sa makapal na bubong na gawa sa salamin ng isang mas mababang gusali, na hindi naman kalayuan sa orihinal nilang pinaglabanan. Matapos silang makatayo muli, ipinahayag ni Peter na talagang kahanga-hanga ang laban na iyon. Ayon sa kanya, taglay ni Andreas ang napakaraming kakaibang kakayahan, mula sa Baikia at Bukia, hanggang sa pagkakaroon ng dobleng personalidad at pambihirang lakas na hindi akalaing magmumula rito. Inamin niyang marami na siyang naging kalaban, ngunit wala pang naging kasing interesante ni Andreas. Gayunpaman, naniniwala siyang wala nang natitirang alas si Andreas matapos nitong maipakita ang lahat ng kakayahan nito. Ngunit natawa lamang si Andreas at sinabi niyang mali pa rin ang iniisip ni Peter. Ayon sa kanya, may isa pa siyang natatagong Joker card na hindi pa niya ginagamit. Makikita rito na may nakahanda na palang plano si Andreas sakaling hindi umayon sa kanya ang sitwasyon. Hindi nagtagal, lumitaw ang Joker card na tinutukoy niya. Walang iba iyon kundi si Tadeo, na agad dumating at nagsagawa ng biglaang pag-atake kay Peter. Sa kabila ng sorpresang opens iba, nagawa pa ring depensahan ni Peter ang sarili. Sa kanyang isipan, napagtanto ni Peter na halos imposibleng sabay na harapin si Tadeo at si Andreas, lalo na habang taglay pa nito ang Bukia. Dahil dito, nagpasya siyang gumamit ng ibang estratehiya. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na sumugod upang harapin ang dalawa. Kahit sabay siyang inaatake, nagawa pa rin niyang salagin ang bawat opens iba. Unti-unti rin siyang nakahanap ng pagkakataong makaganti ng ilang maliliit na pag-atake upang humanap ng kahinaan ng kanyang mga kalaban. Samantala, napansin ni Andreas na tila walang gaanong epekto ang mga pag-atake ni Peter. Gayunpaman, nakatitiyak siyang hindi si Tadeo ang tunay na target nito. Sa halip, pakiramdam niya ay may ibang layunin si Peter at tila may binubuong plano na hindi pa niya lubusang nauunawaan. Ipinapakita nito na hindi lamang lakas ang ginagamit ng dalawang panig, kundi pati na rin ang estratehiya at pagsusuri sa bawat kilos ng isa't isa. Makalipas ang ilang sandali, pansamantala munang tumigil ang tatlo upang makahinga. Pagkatapos nito, buong kumpiyansang inutusan ni Andreas si Tadeo na tapusin na agad si Peter nang hindi na pinatatagal pa ang laban. Pagkarinig ng utos, agad na inihanda ni Tadeo ang kanyang pinakamalakas na teknik na naging dahilan upang makilala siya bilang Diyos ng Gaullon. Nang makilala ni Peter ang teknik na iyon, agad nagbago ang kanyang ekspresyon dahil alam niyang napakadelikado nito. Sa isang malakas na paghakbang lamang, nabitak ni Tadeo ang makapal na bubong na gawa sa salamin. Pagkatapos, sa loob lamang ng isang iglap, naglaho siya sa kanyang kinatatayuan at mabilis na sumugod kay Peter. Ang teknik na ginamit ni Tadeo ay ang 100 flash strike, isang napakabilis at nakamamatay na serye ng mga suntok. Sa puntong ito, lalo pang tumaas ang tensyon ng laban dahil kinailangan na ngayong harapin ni Peter ang dalawang napakapanganib na kalaban ng sabay. Sa kabilang panig, naniwala si Jiwon na kaya pa ring salagin ni Peter ang teknik na iyon dahil minsan na niya itong nagawa noon. Gayunpaman, agad siyang itinama ni Simon at ipinaliwanag na ibang-iba na ang sitwasyon ngayon kumpara sa nakaraan. Sa kanyang isipan, napagtanto ni Peter na kahit kaya niyang salagin ang mga pag-atake ni Tadeo, hindi yun ang tunay na problema. Sa napakaraming suntok na walang tigil na dumarating, may isang nakatagong, kamay ng halimaw, na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang umatake.
Bukod pa rito, napansin din niyang lubos nang nagbago ang personalidad ni Andreas. Kitang-kita sa mga mata nito ang matinding pagnanais na pumatay, dahilan upang lalo pang maging mapanganib ang bawat galaw nito. Sa kabila ng matinding pressure, buong hirap na iniwasan ni Peter ang bawat pag-atake upang hindi man lang siya madikitan ng kanyang mga kalaban. Gayunpaman, mabilis niyang napagtantong halos imposibleng maiiwasan ang lahat ng iyon habang sabay siyang hinaharap ni Tadeo at Andreas. Dahil dito, nagpasya siyang panatilihin muna ang distansya habang mabilis na pinag-iisipan ang susunod na hakbang. Sa kanyang pagsusuri, mas makabubuting pabagsakin muna si Tadeo upang mabawasan ang pressure at hindi na niya kailangang pilitin pa ang kanyang sarili. Ngunit sa mismong sandaling iyon, may kakaiba siyang napansin. Pag-angat niya ng tingin sa madilim na kalangitan, bigla niyang nakita ang isang napakalaking mata na mistulang pag-aari ng isang demonyo. Sa isang iglap, nagsimulang manghina ang kanyang kamalayan at unti-unti siyang nawalan ng kontrol sa kanyang isipan. Mula sa kanilang pinagmamasdang lokasyon, agad ding napansin ni Simon ang kakaibang pangyayaring iyon. Nakaramdam siya ng matinding panganib at walang pag-aalinlang ang niyaya si Kajo na puntahan kaagad ang kinaroroonan ni Peter. Hindi na rin nag-atubili si Kajo at agad siyang sumunod. Samantala, si Jiwon ay tuluyang nabalot ng pag-aalala. Habang nanginginig, nagtanong siya kung bakit tila nanganganib si Peter gayong sa kanyang nakita ay naisalag naman nito ang lahat ng pag-atake. Maging si Nathaniel ay nagulat din sa nangyayari. Ipinaliwanag niyang ganoon din ang kanyang nakita, ngunit hindi niya maunawaan kung bakit bigla na lamang nagbago ang kalagayan ni Peter. Ipinapakita ng eksenang ito na may mas malalim na epekto ang teknik ni Andreas kaysa sa simpleng pisikal na pag-atake. Sa kabilang panig, mayabang na sinabi ni Andreas na hindi niya inaasahang magiging ganoon pala ka-inosente si Peter. Ayon sa kanya, kung pinili sana nitong umatake kaysa puro depensa ang isipin, baka nagkaroon pa ito ng pagkakataong makalaban ng maayos. Habang dahan daw ang lumalapit kay Peter, malamig na ipinahiwatig ni Andreas na panahon na upang tuluyan itong lumubog sa kailaliman at mamatay roon. Pagkasabi nito, tuluyan nang nagsimulang maglaho ang kamalayan ni Peter. Subalit sa gitna ng unti-unting pagdilim ng kanyang isipan, bigla siyang nakarinig ng isang pamilyar na tinig na tumawag sa kanya bilang, "Ama." Sa isang iglap, nagbago ang kanyang paligid. Sa loob ng kamalayan ni Peter, agad siyang napaisip kung anong klaseng sitwasyon ang kanyang kinaroroonan. Hindi niya mapigil ang itanong sa sarili kung nananaginip lamang ba siya o kung totoong nangyayari ang lahat ng nasa kanyang harapan. Mula sa telebisyong nakabukas sa loob ng bahay, narinig niya ang isang tagapagbalita na nag-uulat tungkol sa nalalapit na pagsisimula ng 2025 FIFA World Cup. Habang pilit niyang inuunawa ang nangyayari, bigla niyang narinig ang isang batang babae na tumawag sa kanya bilang, "Ama." Paglingon niya, nakita niyang si Hana ang nakatayo sa kanyang harapan. Bahagya itong nagreklamo dahil hindi siya ginaisang ng maaga, gayong nakaatas siyang mag-duty sa paaralan sa araw na iyon. Nagulat si Peter at bahagyang nauutol na humingi ng paumanhin. Ipinahiwatig niyang pakiramdam niya ay tila nasa loob siya ng isang panaginip, ngunit kakaiba yun dahil para bang napakahaba at napakalinaw ng bawat pangyayari. Narinig iyon ni Hana at pabirong sinabi na tila kakaiba ang ikilos ng kanyang ama at mistulan na itong isang matandang nalilito sa lahat ng bagay. Pagkatapos ay ipinaalala niyang maaga siyang uuwi sa araw na iyon, kaya hiniling niyang huwag kalimutang sunduin siya. Sa kanyang isipan, inisip ni Peter na napakasariwa ng lahat upang tawaging simpleng panaginip. Pakiramdam niya ay para bang isang napakababaw na panaginip ang nararanasan niya, bagay na tila hindi naakma sa kanyang edad. Lumipas ang ilang oras. Sa harap ng kanyang tindahan ng mga libro, napansin ni Peter ang isang matandang mag-asawa na seryosong nagtatalo tungkol sa presyo ng mga lupa sa lugar na iyon. Iginiit ng matanda na balang araw ay uunlad ang lugar at tataas ng malaki ang halaga ng mga lupa, kaya mas mabuting bumili na sila habang mababa pa ang presyo. Bahagyang napangiti si Peter at tahimik na naisip na marahil ay tuluyan nang nawala ang kakaibang panaginip na ilang araw nang gumugulo sa kanyang isipan. Hindi rin niya namalayang unti-unti na siyang nasanay sa bagong mundong kanyang ginagalawan. Makalipas ang ilang sandali, abala si Peter sa pag-aayos ng mga aklat sa loob ng kanyang tindahan habang kasama si Hana. Habang masaya silang nag-uusap at nagbibiruan, may dumating na mga customer. Masiglang sinalubong ni Hana ang mga ito.
Hindi nagtagal, napansin ni Peter na ang dalawang dumating ay pawang mga binatang halos kaedad lamang ni Hana. Dahil napansin niya iyon, pabirong sinabi ni Peter sa kanyang anak na marahil ay panahon na rin upang unti-unti itong makipagkaibigan sa mga kabaligtarang kasarian. Subalit hindi na lamang iyon pinansin ni Hana. Sa halip, hiniling niya sa kanyang ama na ibaba ang librong hawak nito. Kapansin-pansin na ang librong iyon ay tila naglalabas ng kakaibang aura. Bukod pa rito, kung pagmamasdang mabuti ang pabalat nito, tila pamilyar ang itsura nito. Mula sa pananaw ng kwento, ipinahihiwatig ng detalyeng ito na maaaring may mas malalim pang kahulugan ang librong iyon sa mga susunod na pangyayari. Matapos ang usapin tungkol sa aklat, nagpasya sina Peter at Hana na mamasyal. Habang naglalakad, humingi ng paumanhin si Peter dahil naisip niyang mas magiging komportable sana ang kanilang paglalakbay kung mayroon siyang sariling sasakyan. Ngunit hindi iyon naging mahalaga para kay Hana. Sa halip, sinabi niyang sapat na kung ibibili siya ng kanyang ama ng tteokbokki upang makakain silang dalawa ng magkasama, lalo na't ilang araw na ring abala si Peter sa iba't ibang bagay. Pagdating nila sa bahay, nagsimulang magluto si Hana para sa kanyang ama. Sinabihan siya ni Peter na huwag nang mag-abala at kumain na lamang sila ng tteokbokki. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Hana na nais din niyang maipaghanda ang kanyang ama ng pagkaing gusto nito. Nauunawaan ni Peter na ang ginagawa ng kanyang anak ay paraan upang mapasaya rin siya. Ang simpleng tagpong iyon ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pagmamahalan ng mag-ama at kung paano nila pinahahalagahan ang bawat sandaling magkasama sila. Habang naghahanda silang kumain, biglang nagsimulang bumagsak ang unang nyebe. Masayang sinabi ni Hana na natutuwa siyang masaksihan ang unang pag-ulan ng nyebe kasama ang kanyang ama. Pagkatapos nito, may sinabi siyang ikinagulat ni Peter. Hiniling niyang huwag sanang tumanda agad ang kanyang ama dahil natatakot siyang dumating ang panahong wala na itong lakas upang buhatin ang kanyang bag. Nang marinig iyon, napangiti na lamang si Peter dahil naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng sinabi ng kanyang anak. Pagkatapos nilang kumain, sabay silang nanood ng isang comedy show sa telebisyon at nagtawanan ng masaya. Habang lumalalim ang gabi at mahimbing nang natutulog si Hana sa kanyang silid, muling nagsimulang mag-isip si Peter. Unti-unti niyang binalikan ang lahat ng mga kakaibang bagay na matagal na niyang napapansin. Kabilang dito ang kanyang kaalaman na aabot ang South Korea sa semifinals ng 2002 FIFA World Cup, ang mag-asawang matatanda na magtatayo ng isang bagong lungsod sa lugar na iyon, at maging ang puting sasakyang may plaka na nakita niya sa kalsada. Ang lahat ng iyon ay mga pangyayaring dapat pa lamang maganap makalipas ang 15 taon. Dahil sa mga palatandaang iyon, napagtanto niyang ang mundong kanyang ginagalawan ay hindi tunay na realidad, kundi isang panaginip lamang. Gayunpaman, para kay Peter, ang panaginip na iyon ang mismong hinahangad niyang kinabukasan sa loob ng napakahabang panahon. Sa lugar na iyon, ang dati pangarap lamang ay tila naging kasalukuyang buhay na kanyang nararanasan. Ipinapakita ng bahaging ito na kahit alam niyang hindi totoo ang lahat, mas pinili pa rin niyang pahalagahan ang kaligayahang dulot nito kaysa harapin agad ang malupit na katotohanan. Dahil dito, inamin niya sa kanyang sarili na kahit ang panaginip na iyon ay humantong sa kanyang kamatayan, handa siyang manatili roon ng mas matagal kapalit ng pagkakataong makasama ang kanyang anak. Kinabukasan, sa gitna ng malamig na, taglamig at makapal na nyebe, muli silang namasyal at namili ng magkasama. Ngunit habang naglalakad, napansin nilang may nagaganap na malaking sunog sa isang apat na palapag na gusali. Kung pagmamasdang mabuti, kahawig iyon ng bahay ng ina ni Tadeo. Dahil sa panganib, agad na niyaya ni Hana ang kanyang ama na umalis sa lugar. Gayunpaman, nanatiling nakatayo si Peter at hindi maalis ang tingin sa naglalagablab na gusali. Habang lumilipas ang bawat segundo, lalo siyang tila may malalim na iniisip. Muli siyang niyaya ni Hana na umalis dahil nagsisimula na itong matakot, ngunit hindi pa rin kumilos si Peter. Sa kanyang isipan, hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may kung anong puwersang humihila sa kanyang tingin patungo sa apoy. Pakiramdam niya, ang kasagutan sa lahat ng mga kakaibang pangyayaring ilang buwan na niyang nararanasan ay matatagpuan mismo sa loob ng nagliliyab na gusaling iyon. Maya-maya, nanginginig na sinabi ni Peter sa kanyang anak na hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, ngunit tila kailangan niyang pumunta roon. Sa kanyang paningin, may isang pintuan sa loob ng nasusunog na gusali na Worry patuloy siyang tinatawag.
Dahil sa kakaibang ikinikilos ng kanyang ama, tuluyan nang napaiyak si Hana. Nakiusap siya na huwag na naman siyang iwanan. Ngunit tila hindi na kontrolado ni Peter ang kanyang sarili. Kusang gumalaw ang kanyang mga paa patungo sa naglalagablab na gusali. Sa pagmamadali ni Hana napigilan siya, nawalan ito ng balanse at tuluyang natamba. Agad namang nabigla si Peter sa nangyari. Mabilis siyang lumingon at binuikan ang kanyang anak. Paglapit niya rito, mahigpit siyang niyakap ni Hana habang umiiyak at nakiusap na umuwi na lamang sila. Sa gitna ng kanyang paghikbi, sinabi ni Hana na natatakot siya at ayaw na niyang muling mahiwalay sa kanyang ama. Nang makita ni Peter ang ganoong ekspresyon ng kanyang anak, biglang nayanig ang kanyang isipan. Isa-isang bumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayaring matagal na niyang itinago sa kanyang puso. Naalala niya ang batang si Hana na minsang nagsumamong huwag niya itong iwan. Bumalik din sa kanyang isip ang araw na walang tigil na umiyak ang kanyang anak habang papunta siya upang iligtas ang lugar kung saan ito dinukot noon ni Judas Iscariot. Naalala rin niyang mahigpit na kumapit noon si Hana sa kanyang binti, desperadong pinipigilan siyang umalis. Ngayon, tila inulit lamang ng tadhana ang parehong tagpo. Habang lumuluha, muling nakiusap si Hana, sa halos kaparehong paraan noong nakaraan. Sa nanginginig na tinig, ipinahiwatig niyang ayaw na niyang maiwang mag-isa at muling mawala ang kanyang ama. Sa sandaling iyon, inamin ni Peter sa kanyang sarili na may katotohanan ang mga sinabi ng kanyang anak. Sa kanyang pag-iisip, napagtanto niyang hindi naman talaga siya kinakailangan sa lugar na iyon. Naniniwala siyang may ibang taong darating upang pigilan ang sunog at iligtas ang mga naroon. Sa kasalukuyan, isa lamang siyang ordinaryong tao na walang kakayahang baguhin ang sitwasyon. Maaari na lamang sana siyang umuwi, manood ng balita tungkol sa sunog, at gawin ang ginagawa ng karaniwang tao. Ngunit kasabay ng paggunita niya sa batang si Hana, may isa pang alaalang bumalik sa kanyang isipan. Naalala niyang sa tunay na pangyayari, dapat ay matagal nang nasawi si Hana sa insidenteng iyon noong nakaraan. Gayunpaman, naroon ngayon sa kanyang harapan ang isang mas matandang Hana, mahigpit siyang niyayakap at nagsusumamong huwag na siyang iwan muli. Mula sa pananaw ng kwento, dito nagsimulang lumalim ang panloob na tunggalian ni Peter. Sa isang panig ay naroon ang pangarap na makasama ang kanyang anak, habang sa kabilang panig ay may isang misteryong tila patuloy na tumatawag sa kanya mula sa loob ng apoy. Bagamat batid niyang panaginip lamang ang mundong iyon, hindi niya maunawaan kung bakit napakalakas ng puwersang humihila sa kanya patungo sa nagliliyab na gusali. Pakiramdam niya ay may mahalagang katotohanang naghihintay roon, sapat upang talikuran maging ang mga luha ng anak na mahigpit na nakatingin sa kanyang likuran. Makalipas ang ilang sandali, huminga ng malalim si Peter. Dahan-dahan niyang binitiwan ang pagkakahawak ni Hana sa kanyang kamay. Sa mahinahong tinig, ipinahiwatig niyang tiyak na babalikan at ililigtas niya ito. Pagkasabi niyon, mabilis siyang tumakbo patungo sa naglalagablab na gusali ng walang pag-aalinlangan. Mag-isa niyang hinarap ang nagngangalit na apoy, habang pinagmamasdan ni Hana ang paglayo ng kanyang ama. Wala na siyang nagawa kundi ang umiyak ng mas matindi kaysa kanina. Samantala, tuluyan nang nakapasok si Peter sa gitna ng naglalagablab na apoy. Habang naglalakad, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang jacket. Ramdam niyang ang lugar na kanyang tinatapakan ay tila mistulang impyerno. Sa gitna ng nag-aapoy na paligid, muli niyang nakita ang parehong misteryosong pintuan, ngunit ngayon ay mas malinaw na kaysa dati. Habang patuloy siyang humahakbang pasulong, naalala ni Peter ang isang bagay na minsan na niyang narinig tungkol sa antas ng sakit na kayang tiisin ng tao. Sa kanyang pag-unawa, ang masunog ng buhay ay itinuturing na mas matindi pa kaysa sa pagkaputol ng mga bahagi ng katawan o maging sa sakit ng panganganak. Sa bawat segundo, pakiramdam niya ay para bang unti-unting hinihiwa ng napakaraming matutulis na kutsilyo ang kanyang buong katawan. Kasabay nito, tila libo-libong matutulis na karayom ang tumutusok sa kanyang mga nakalantad na kalamnan at patuloy na nagpapahirap sa kanya. Gayunpaman, hindi siya tumigil. Patuloy niyang itinuloy ang bawat hakbang, kahit na ang isang simpleng pag-usad ay tila napakabigat gawin. Hindi man lamang nabawasan ang sakit habang tumatagal. Sa halip, pakiramdam niya ay pati ang kanyang mga buto ay nilalamon ng apoy, na para bang sinusubok ang tibay ng kanyang paninindigan. Unti-unti ring nagsimulang hamina ang kanyang kamalayan. Sa bawat sandaling lumilipas, tila may mga bahagi ng kanyang isipan na nawawala.
hanggang sa dumating sa puntong halos makalimutan na niya kung bakit siya nagtungo roon. Mula sa pananaw ng kwento, ipinapakita ng eksenang ito na ang tunay na pagsubok ni Peter ay hindi lamang ang pisikal na sakit. Sinusubok din ito ang kanyang isip, alaala, at mismong dahilan kung bakit siya patuloy na lumalaban. Sa kabila nito, may isang bagay na nanatiling matatag sa kanyang isipan. Naniniwala siyang kung may isang taong kailangang magtiis ng ganoong kalaking paghihirap, tiyak na may mahalagang dahilan sa likod nito. Dahil dito, ang kanyang pagnanais na makuha ang katotohanan ay unti-unting naging mas matindi kaysa sa sakit na dulot ng apoy na bumabalot sa kanyang buong katawan. Sa kanyang paniniwala, ang lahat ng kasagutan ay naghihintay sa likod ng halijing iyon ng apoy. Kaya ang tanging kailangan niyang gawin ay ipagpatuloy ang kanyang paglalakad. Sa matinding hirap, muli siyang tumayo sa tuwing siya ay bumabagsak. Kahit ilang ulit siyang madapa, patuloy pa rin siyang bumangon at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa huli, narating din niya ang misteryosong pintuang matagal na niyang hinahanap. Wala siyang pag-aalinlangang binuksan iyon at tuluyang pumasok sa loob. Sa isang iglap, nagbago ang eksena at bumalik ang kwento kay Andreas. Makikita sa kanyang mukha ang matinding pagkabigla dahil hindi siya makapaniwalang nagawa ni Peter ang isang bagay na halos imposibleng mangyari. Hindi niya inasahang nakabalik ito mula sa tila impyernong ilusyon at tuluyang nakawala sa kanyang teknik ng hipnotismo. Sa mahinang ngunit matatag na tinig, nagtanong si Peter kung ang lugar bang kanyang nakita ay siyang tinatawag na impyerno. Pagkatapos ay ipinahiwatig niyang kung iyon nga ang impyerno, hindi pala iyon kasindik-sindik gaya ng kanyang inaakala. Ayon sa kanya, nakaranas na siya noon ng isang impyernong higit pang mas malupit kaysa sa kanyang nasaksihan. Mula sa pananaw ng kwento, ipinapakita ng pahayag na ito na ang pinakamalaking sandata ni Peter ay hindi lamang ang kanyang lakas, kundi ang kanyang kakayahang pagtagumpayan ang matinding paghihirap at hindi basta-bastang bumigay sa anumang ilusyon o pagsubok na humahadlang sa kanyang layunin. At dito muna nagtatapos ang kabanatang ito.